Yes, Lord. Hallelujah. Ayon nga po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy natin sambahin ang ating Panginoon Diyos. Yes, Oh, Lord. hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta,
pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinda. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kayang Tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran ng kahit minsan napahiran ng kapanalan kalwalhatian. Salamat sa sutulan biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Yakap mo ako, aking karumian. Di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako Nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako Nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kapanalan kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah! Purihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, Tingin pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, Tingin pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di kayang pantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko. Tanging
Sisihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, Tanging ikaw, O Diyos, tigit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus, itaas ang ngalan mo sa kilagay. Salamat o aming mabuting Diyos. Salamat sa mga Espiritu. To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. It was awesome what was done through the plenty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Praise the way you're still the
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, maraming salamat po sa biyaya muli ng buhay na kaloob mo po sa amin sa araw na ito. Upang Ama, patuloy po kaming makadulog sa trono ng iyong biyaya at ang mga papurit pagsamba ay aming maialay po sa iyo para sa kaluwalhatian at karangalan ng iyong banal na pangalan at ng pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na saan man dako ay naroroon, ang Diyos na kung saan napakalawak ng habag, biyaya at pagmamahal sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya buong puso kaming nananalig, dakilang El Shaddai, na sa hapon pong ito, may inilaan ka sa amin sa lugar pong ito. Dalangin po namin lamang, Ama, na patuloy mo po ang bawat isa po sa amin ay punuin, O Diyos, ng iyong mga salita, upang ang buhay meron kami ay buhay na patuloy naming maitalaga po sa iyo, upang patuloy kami, O Diyos, makapamuhay ayon sa banal mong kalooban. Salamat, dakilang Diyos, mangusap ka sa amin sa hapon pong ito, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na iwasan mo. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, laging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan ang salita po ng Diyos, buhat po sa Pangalawang Kronika, kabanata po ay 7 at talata 11 hanggang sa talata ay 14. Ito po yung madalas at laman ng ating
sama-samang pagdarasal. Naipagawa na nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong-buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan." Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salitang hatid sa atin sa hapon pong ito upang patuloy nating maranasan at dumaloy sa atin lahat ang mga pagpapalang ipinangako sa atin ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Bigay niyo po sa kanyang mainam na palakpak na iyan. Para po yan sa kanya. Hallelujah. 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 Sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, pwede nang maupo. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At mga kapatid sa ating Panginoon, sa hapon po na ito, isa lang ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang napakagandang plano niya po sa atin ay magkaroon tayo ng isang buhay na matiwasay. Amen. Amen. Ang katiwasayan, ang sabi niya, at kasaganaan. Isang buhay na matiwasay at masagana. Sinong gusto magkaroon ng buhay na matiwasay at sagana? Ayan. Pangako po yan ng Diyos sa atin. Amen. Pangako niya po yan. Dito po, matapos pong ipagawa ni Solomon ang templo, isang gabi po, si Solomon ay kinausap ng Diyos. Kinausap si Solomon ni Yahweh. At ang pangungusap po ni Yahweh po kay Solomon ay patungkol po doon sa kanyang habilin po nito kay Haring Solomon na kung saan ay patungkol sa taong nagkakasala. Amen. Habilin na kapag ang tao'y nagkasala, ang sabi po ni Yahweh, ito yung kanyang mga dapat gawin. Amen. Ito yung kanyang mga dapat gawin. Bakit yun ang habilin po ng Diyos kay Solomon nung sandali na yan? Dahil nais po ng Diyos, walang taong mawala sa biyaya ng Diyos. Walang tao na kung saan sa mga sandali na yan, sa lugar na yan, sa bayan po ng Diyos na kung saan ay mapawalay po sa grasya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais ng Diyos, lahat ay magkaroon ng matiwasay at saganang buhay. Amen. Dito po sa bansang ito, o sa lugar ng Hong Kong po, isang nais din po ng Diyos. Isa sa nais niya, magkaroon sa lugar na ito ng mga tao na kung saan diringgin niya ang mga dalangin. Upang ang lugar na to ay mapuno ng pagpapala at katiwasayan. Amen. Kaya kayo dinala ng Lord sa gawain pong ito, dahil nais ng Diyos sa pamamagitan nyo, dinggin ng Diyos ang inyong mga dalangin upang ang lugar na ito ay mapuno ng pagpapala ng Diyos. Upang ang lugar na ito, mga kapatid, ay manatili po ang kapangyarihan o maingatan ng kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi po, mangyayari po iyan sa pamamagitan
ng mga taong diringgin ng Diyos ang kanilang dalangin. Amen. Sino pong nais dinggin ng Diyos ang kanyang dalangin? Taas nga ang kamay. Ayan. Cancer prayer na tayo ngayon. Amen. Sabi po dyan, isang matiwasay na buhay. Amen. Pag sinabing matiwasay na buhay, di walang suliranin, walang problema, walang kabigatan. Amen? Na lahat yung mga kabigatang iyan, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga problema meron tayo sa ating pamilya, problema sa ating trabaho, amen. Problema sa inyong, marami, love life. Ano? Maraming mga suliranin na umiiral. Na habang yan ang pumupuno sa buhay natin, wala tayong katiwasayan. Amen? Masasabi lang natin ang isang buhay na matiwasay kapag hindi tayo alipin ng mga suliranin pong iyan. Amen? At yan ang nais ng Diyos sa inyo sa lugar po na ito. Mabuhay kayong matiwasay. Amen. Pangalawa po, mabuhay kayo ng sagana. Sagana. Pag sinabi po ng Diyos na sagana, mga kapatid, ay yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi nauuwi sa wala. Hindi nasasayang. Amen. Hindi na pupunta sa karamdaman, hindi na pupunta sa mga sakit ng ulo. Amen. Di po ba? Sakit ng ulo mo sa pamilya, sa mga naiwan, sa Pinas, di po ba? Hindi po napupunta doon sa mga suliranin na yan ang biyaya o ang pagpapala po ng Diyos. Hindi dapat nasasayang. Amen? Na doon lang nauuwi sa mga suliranin pong iyan. Kaya nais ng Diyos, maranasan natin ang masaganang buhay at ang sabi niya, papawiin niya iyan. Amen? Diringgi niya ang ating dalangin para ang lahat na yan ay mapawi sa buhay po natin. Taas ang kamay ng mga may suliranin. Ayan. Ayan. Di po ba? Ang Diyos ay nangangako sa atin. Amen. Papawiin niya po iyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Kaya dito po, sinasabi na pauna ng ating Diyos ni Yahweh kay Solomon na ang sabi niya, sa oras na ang tao'y magkasala, para ang taong ito ay huwag mawala sa grasya ko, huwag mawala sa mga pagpapala o patuloy dumaloy ang pagpapalang ipinangako ko sa kanya, ang sabi po ni Yahweh, ito yung kanilang dapat gawin. Amen? Kita niyo po yung pagmamahal ng Diyos, hindi ka pa nagkakasala, may paalala na ang Lord kung anong dapat mong gawin, para na kung saan huwag ka mawalan ng pagpapalang ipinangako ng Diyos. Amen? Kita yung napakalawak ng pagmamahal po ng Diyos. Amen? Ang sabi po, ito ang dapat nilang gawin. Sa sandali na sila'y magkasala, kasi ang pinag-uusapan dyan, ang sabi po, kaya kong gawin ito, kaya kong magpadala ng ganito, ng ano't anumang salot, na alam po natin, yung mga pangyayaring iyon ay para lang po yun sa taong makasalanan. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, hindi yun ang ibibigay ko sa kanila. Hindi yun ang nais kong ibigay po sa kanila. Kundi ang nais kong, sabi ng Panginoong Hesus, bibigyan ko sila ng matiwasay at saganang buhay. Amen? At ito ang kanilang gawin sa oras na sila'y nagkasala. Magpakumbaba sila. Amen. Magpakumbaba sila, magpakababa sila sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanilang nagawang kasalanan. Amen? Kaya sabi niya, kapag sila pumunta sa templong ito, ang sabi niya, at silang magpakumbaba, pagsisihan ng kanilang kasalanan, talikdan, patatawarin ko sila. Amen. Patatawarin ko sila. Ang sabi po sa aklat ni Isaias, ni Propeta Isaias, Kabanata 49, talata 1 hanggang 2, si Yahweh ay malakas upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo ang siyang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin.
Ano ang hadlang sa dalangin ng tao? Kasalanan. Amen. Na kung saan mapapawi lang ang kasalanang iyan na humahadlang sa ating dalangin para yung pangako ng Diyos ay makadaloy sa buhay natin kung tayo ay magpakumbaba at hihingi ng tawad. Amen. Hihingi ng tawad. Ang sabi nga, mapalad ang taong nagiging daan ng pagkakasundo-sundo. Amen. Dahil ituturing siyang anak ng Diyos. Kapag ikaw itinuring na anak ng Diyos, may anak bang pinababayaan? Wala. Amen? Pag ikaw itinuring ng Diyos na anak, bilang anak, tungkulin niyang ibigay ang pangangailangan mo. Amen. Ang sabi po, kung ipapahayag ng ating labi ang ating pagkakasala, makakaasa tayo na tayo'y patatawarin ng Diyos. Kung ipapahayag ng ating labi ang ating pagkakasala, makakaasa tayo na tayo'y patatawarin ng ating Diyos. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ito po yung tungkol doon sa Kananeya, yung pananalig ng isang Kananeya na lumapit sa Panginoong Hesus para yung kanyang anak na kung saan inaalihan ng masamang espiritu at pinahihirapan ay inilalapit niya sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, inihingi niya ng tulong para pagalingin. At ang una pong sinabi po roon, ang sigaw ng babaeng ito, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang sabi po, hindi siya pinapansin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya pinapansin, pero may pananalig po siya. Hindi yun lalapit kay Jesus at hihingi ng tulong kung wala po siyang pananalig. Nung sabihin po na hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesus, ang sabi ng mga alagad nung sandali na yan, pagbigyan nyo na nga po sapagkat siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Pero ano sabi ng Panginoong Jesus nung sandali pong iyan? Ang sabi po ng ating Jesucristo, hindi dapat kunin, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang biyayang dala ko ay para lang sa bayan ng Israel at hindi para sa mga Kananeya. Amen? Kung papakinggan mo yung tugon ng Panginoong Jesus dahil sa isang Kananeya, para baga yung bagpapala na iyon dala ng Panginoong Jesus ay hindi para sa kanya, kundi para lang sa bayan ng Israel. Amen? Subalit ang babae ay may pananalig, ang ginawa ng babae ay lumapit pa sa harapan ng Panginoong Jesus. Lumuhod o nagpatira pa at ang sabi ng babaeng ito, tulungan niyo ako, Panginoon. Nung sabihin niya ng babae po, ang sagot ng Panginoong Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak para ihagi sa mga tuta. Amen. Para ihagi sa mga tuta, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo. Ang tanging tugon ng babae doon sa salita na iyon ng Panginoong Jesus ay ang salitang tunay nga po. Amen. Yung salitang tuta po ay hindi pangahamak sa kanya. Hindi pangahamak sa pagkatao niya bilang Kananeya, kundi paalala sa babaeng iyon kung anong katatayuan niya sa harapan ng Diyos. At ang kanyang katatayuan bilang Kananeya, sila po ay tinuturing makasalanan. At bilang makasalanan, walang karapatan sa biyayang dala ng Panginoong Hesus. Sinabi po, yung salita na yon para paalalahanan siya upang ipakita sa kanya, ipatanaw sa kanya kung ano ang kalalagayan niya sa harapan ng Diyos. At ang sabi diyan, isa siyang makasalanan. Amen. Ang sabi po ng babae, nung marinig niya yung salita na yon, na siya'y makasalanan, yung salitang tuta na nagpapaalala na siya isang marumi at makasalanan, ang sabi ng babae, tunay nga po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Salita ng pagtanggap at pagkilala ng kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Tunay nga po. Amen. Na ang sabi po dyan sa unang sulat ni San Juan Kabanata 1 talata 9,
kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen. Nais ng Diyos maging matiwasay ang buhay natin. Hindi ka nais ng Diyos mabaon sa utang, ikaw ang magpapautang ang nais niya. Sinong gusto ng ganong buhay? Parang ayaw nila. Pero magagawa yan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yung mabuting iyan, mga kapatid, magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palalayain ka niya, nais niyang makalaya ka sa pagkakautang. At nais niya, ikaw ang magpapautang. Sabi ko, bakit yung iba hindi pumapalakpak? Siguro gustong makalaya sa utang, pero ayaw magpautang. Ayan. Kung ayaw magpautang, ibigay mo na lang. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nais ng Panginoon. Tingnan niyo po, nung tumatawag siya, sumisigaw, mahabag ka sa akin, ang sabi po dyan ay, hindi pinapansin ng Panginoong Jesus. Nung lumapit at ang sabi ay, tulungan mo ako, hindi pa rin ibigay ang kanyang kahilingan. Pero nung sabihin niyang, tunay nga po, Panginoon, nung aminin niya ang kanyang nagawang pagkakasala, anong tugon sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Purihin po natin ang ating Panginoon. Doon pa lang narinig at dininig ng Panginoong Jesucristo ang kanyang dalangin nung siya'y makalaya na sa kasalanan. Amen? Nung aminin niya at pagsisihan niya nung sandali na yon ang kanyang nagawang kasalanan. Mga kapatid, may pananalig po siya. Sa simula, pagkakilala niya kay Kristo, Panginoon. Amen. Sa tuwing magsasalita siya sa Panginoong Jesucristo, naruroon yung salitang Panginoon. May pananalig siya, pero hindi yung pananalig niya ang nagiging daan para ipagkalob sa kanya yung kanyang kahilingan, kundi yung kanyang pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil kahit tayo may pananalig, kung ang kasalanan ang siyang umiiral sa buhay natin, may hadlang sa ating dalangin sa Panginoong Hesus. Amen. Pangalawa po, ang sabi po dyan, sila'y magpakumbaba at manalangin. Ang panalangin, ang sabi po dyan mga kapatid, kapag ang tao'y magkasala, ang sabi po, manalangin o tumawag lang sa ating Panginoong Kristo, kilanling niya kung anong magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ang pananalangin po ay pagkilala, mga kapatid, ng higit na magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Bakit ka mananalangin kung alam mong walang maitutulong sa iyo ang Diyos? Amen? Kaya tayo nagpapakumbaba, nananalangin mga kapatid, dahil alam po natin, mas higit nating kailangan ang tulong na galing sa Diyos. Amen. Higit natin po iyon kailangan. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata po 5 at talata po ay 7, may sinasabi po rito ang ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, nung siya'y nabubuhay po sa daigdig na ito, itong kanyang ginagawa. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dirinig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Ang sabi po dyan, nung ang ating Panginoong Jesucristo naririto sa lupa, luha ang siyang sumasamo sa Diyos. Amen. Na makapagliligtas sa Kanya. Na makapagliligtas sa Kanya. Pag sinabing makapagliligtas sa Kanya, hindi niya kaya kung wala ang Diyos.
Amen. Hindi niya magagawa kung wala ang tulong ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na nung naparito ang Panginoong Yesus, hindi po siya umaasa nung sandali na yan, nagtitiwala sa sarili niyang lakas. Amen. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling lakas para magtagumpay siya sa daigdig na to, para mapagtagumpayan niya ang lahat ng suliranin sa daigdig po na ito. Kundi ang sabi po diyan, umaasa siya sa Diyos. Dumadalangin siya bilang pagkilala na higit niyang kailangan ang tulong ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang sabi po diyan kay Haring Solomon, ni Yahweh nung sandali na yan, sa sandali ang tao ay manalangin sa lugar na to, kikilanlin ang aking magagawa sa kanyang buhay, diringgin ko siya. Diringgin ko siya. Amen. At yan ang nais ng Diyos sa lugar na ito. May taong tulad mo na diringgin ang Diyos sa dakong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sige po, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Kasi kung hindi na tayo mananalangin, para natin sinasabing hindi na natin kailangan pa ang Diyos sa buhay po natin. Amen? At alam po natin na lahat ng bagay meron sa mundong ito, may hangganan ang magagawa sa buhay po natin. Kaya minsan sinasabi ng doktor, di po ba, kahit anong yaman ng tao, sasabi ng doktor, ipasa Diyos mo na lang. Napakagandang reseta yun. Amen? Bakit mga kapatid? Kasi yun ang reseta na sinasabi ng doktor, wala na kaming magagawa, pero ang Diyos may magagawa pa sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, na ito ang kailangan po natin, na ang tulong ng Diyos ay dadaloy sa bawat isa po sa atin kung tayo magpakumbaba na kung saan pagsisihan ng ating kasalanan at tayo tatawag sa Diyos upang mga kapatid na iasa, amen, hingin ang tulong na nanggagaling po sa Kanya. Amen? Sapagkat ang tulong na galing sa Diyos ay sapat sa ating pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po diyan, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasalanan. Hanapin ako. Amen. Ang sabi sa aklat ng Jeremiah, Kabanata 20, talata 13, ang sabi po riyan, kung hahanapin ninyo ako ng buong puso, tumpungan niyo ako. Amen? Kung hahanapin ninyo ako ng buong puso, masusumpungan niyo ako. Amen? Hanapin. Pag hinahanap mo siya, bakit mo siya gustong hanapin? Kasi gusto mo siyang makasama. Gusto mong manatili sa Kanya. Amen. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, na kayo'y pagharian ng Diyos. Amen. Pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, na kung saan dalangin po natin sa isang bahagi ng Ama namin ay mapasa amin ang kaharian mo. Amen. Mapasa amin ang paghahari mo. Mapabilang kami sa paghahari mo. Amen. Na kung saan kinakailangan natin hanapin ang paghahari ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Paghahari ng Diyos sa buhay po natin. Ito ang nais ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Yahweh kay Solomon, kapag ang paghahari ko ang hinanap ng mga taong iyan, ang sabi po ni Yahweh, ibibigay ko sa kanila ang katiwasayan at kasaganaan. Amen? Isang buhay na matiwasay, isang buhay na masagana ang ipagkakaloob ko sa kanila. Pero wag mong tingnan mga kapatid yung pangakong matiwasay at masagana. Amen? Dahil bunga lang po iyon kapag ginawa natin, ipinagagawa niya sa atin. Amen? Bunga lang po iyon mga kapatid.
Kaya kinakailangan maituon po natin ang ating buhay sa paghahari ng Diyos. Kung wala tayo sa paghahari ng Diyos, hindi natin magagawang paglingkuran siya. Amen? Hindi po natin magagawang maglingkod sa Diyos kung wala tayo sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Nung araw, nung wala pa tayo sa gawaing ito, pag Sabado, saan kaya kayo? Nakatalaga ba ang buhay nyo sa paglilingkod sa Diyos? Nakatalaga ba ang buhay nyo para sa oras ng mga ganitong oras pag araw ng Sabado, ang Diyos po ay maparangalan sa buhay po ninyo? Sa buhay po natin, hindi po dati nakalaan ang buhay natin para sa Kanya. Pero ngayon, naririto ka na, napapabilang ka na, amen, sa paghahari po ng Diyos, mga kapatid, nagagawa mo ngayon ang isang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. At yung bagay na yan na ginagawa natin na nakapagbibigay lugod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, yan po ang daan para yung pangako na ito ng Diyos dumaloy sa buhay po natin. Amen? Sa bawat lugar nais ng Diyos, may lingkod siya na napapakinggan. Amen? May lingkod siyang napapakinggan doon. Sa inyong mga tahanan, mga kapatid, sa inyong mga mahal sa buhay, ikaw ang tinig ng Diyos para sa kanila. Amen. Yung relasyon mo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, yan ang susi para dumaloy sa kanila ang pagpapala. Amen? Yan ang susi. Na kung saan kinakailangan manatili tayo, ang buhay meron tayo ngayon, ay kinakailangan manatili sa paghahari ng Diyos. Amen? Manatili po tayo sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan, mga kapatid, ay ang sabi po dyan, kung hahanapin ninyo ako. Amen? Sa oras ng inyong nagawang pagkakasala, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ibaling nyo sa akin ang inyong paningin. Amen? Ibaling nyo sa akin ang inyong paningin. Huwag kayo, amen, huwag kayo tumingin sa inyong ginagawang kasalanan. Amen. Ibaling nyo sa akin ang inyong paningin. Ako ang inyong hanapin dahil handa akong patawarin anuman ang inyong nagawang kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong patawarin ang lahat ng iyan. Maging maruming-marumi man kayo sa kasalanan, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Amen? Kaya ang sabi niya, sabihin mo sa bayang ito na kapag sila'y nagkasala, hanapin nila ako. Purihin po natin ang ating Penso Kristo dahil handa kong patawarin ang anumang nagawa nilang pagkakasala. Amen. Kung ito'y pinaparating sa atin ng Diyos, na anumang ating nagawang kasalanan, ay handa niyang patawarin, mga kapatid, sa ating Penso Kristo upang kamta natin ang isang buhay na matiwasay at saganang buhay, mga kapatid. Siguro kahit anong saya mayroon ka ngayon, kahit anong ligaya mayroon ka ngayon, kahit ano siguro, mga kapatid, na kung saan nalalasap mong kaginhawaan diyan sa ginagawa mong kasalanan, malamang sa malamang mas pipiliin mo ang ino-offer sa iyo ng Diyos na isang buhay na ganap, isang buhay na matiwasay at saganang buhay. Hindi mo panghihinayangan, bitawan ang mga bagay na yan, anumang pakinabang iyan sa buhay mo. Dahil kung yan ay isang pagkakasala, mga kapatid, hindi mo panghihinayangan, bitawan iyan at hanapin ang Diyos. Amen. At lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, anumang pakinabang meron tayo sa ginagawa nating hindi maganda,
hindi pa rin maganda ang wakas niyan. Amen? Kaya nga hindi maganda, yan lang naman nung dudulot pa ng mabuti. Amen? Na kung saan, anumang ngayon pakinabang meron dyan, mga kapatid, kung yan ay hindi maganda, bunga ng hindi magandang ginagawa, darating ang panahon, magwawakas iyan sa hindi mabuti sa buhay po natin. Amen? Pero isa lang ang sabi ng Diyos, huwag kang manatili dyan. Hanapin mo ako. Amen. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, talikdan ang kanilang kasamaan. Amen? Ito ang kailangan nila. Para na yung pangako kong ito, ang siyang patuloy dumaloy sa buhay po nila, ang sabi, sa kapag sila'y nagkasala at tinalikdan nila ang kanilang kasamaan, ang sabi po dyan, diringgin ko sila. Diringgin ko sila. Sa buhay po natin, minsan po kasi, nung ako'y wala pa sa gawain, mahirap kasi minsan yung medyo nasanay ka ng may kita kang maganda. Na tila bagay, yung luho mo ay ando doon. Diba? Na nasanay ka na minsan, marami kang parang nakapaligid sa iyo lagi. Dahil sa may kita ka. Nung mawalan ako ng trabaho po, doon ko naramdaman na parang nakakaawa. Kasi wala nang kaibigan. Amen. Wala nang lumalapit sa iyo. Nung dumating po yung oras na yan sa buhay ko, mga kapatid, na kung saan may bisyo pa din. Amen? Alipin ka pa ng bisyo. Anong sandali na yan, wala ka nang pangtusto sa bisyo mo. Parang nakadama ako nung oras na yan na parang habag sa sarili ko. Habag sa sarili ko. Hanggang may isang offer po sa akin ng isang mga kabarkada na kung saan po ay ang sabi, hindi naman problema yung problema mo, pera lang yung problema mo, hindi naman problema yan. In-offer sa akin yung isang gawain na hindi maganda. Na kung saan, isang gawain na hindi lang ako gumagamit noon, kundi ako na ang magtutulak o magbebenta ng bagay na iyan. Nung dumating po yan, naglalakad ako, mga kapatid, para pag-isipan yung alok na iyon. Habang ako naglalakad, napatingala ako sa langit. Napatingala ako. At ang sabi ko, Panginoon, kung andyan ka nga at naririnig mo ako, huwag mo ipahintulot na gumawa ako ng masama para mabuhay. Maiksing panalangin. Yun lang naman, sabi ko lang, Lord, kung andyan yan, naririyan ka nga at naririnig mo ako. Sa kakalakad ko po, mga kapatid, ng oras na yan na parang walang direction, yung buhay, hindi alam kung saan patungo. Yun po ang pagkakataon, narinig ko yung salitang El Shaddai. Nung marinig ko yung salitang El Shaddai, nakipila po ako sa mga taong papuntang PICC, sasakay ng jeep, papuntang PICC. Sumakay naman ako ng jeep hanggang nakarating ako sa PICC. Pagdating ko doon ako nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At magmula nung araw na yan, mga kapatid, kinauhawan ko ang salita ng Diyos. Yung kalungkutan na nararanasan ko, nung oras na yan, yung kahabagan sa sarili kong nararanasan ko nung sandali na yan, pinawi po iyon ni Lord. Pinalitan niya ng kagalakan na hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling na kagalakan. Pero mga kapatid, sa ating Penso Kristo, yung salita kung huwag mo ipahintulot na gumawa ako ng masama para mabuhay, dininig ng Diyos. Dinala niya ako sa banal niyang gawain. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Dininig po iyon ng ating Panginoon na kung saan
dinala niya ako sa gawain po ito. Kaya magmula nung araw na yan, mga kapatid, hanggang ngayon, si Brother Edgar nakakasama nyo sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Kaya ang sabi ko, may Diyos talagang dumirinig. Amen. May Diyos pong nakikinig ng ating dalangin. Yung salitang huwag mo pahintulot gumawa ng masama. Amen. Pagkilala, Lord, isa akong masamang tao, pero ayaw ko na kung saan gumawa pa ng masama parang mabuhay. Amen. Sa atin po mga kapatid, talikdan natin ang kasamaan, humarap tayo sa ating Diyos na tila baga, yung puso mo dati na dito nakaharap sa kasalanan, iharap mo sa Diyos. Amen. Na saan dapat pagbuksan natin ang Diyos ng pintuan ng puso po natin. Iharap po natin sa Kanya na tila baga, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, sa oras na yan, sabi ng Diyos, kapag tinalikdan ninyo ang inyong kasamaan, pag tinalikdan mo yung kasamaan, isa lang ibig sabihin yan, inilalaan mo ang puso mo para magmahal sa Diyos. Amen. Binubuksan mo ang puso mo para ang Diyos na ito ay iyong mahalin at sundin ang kanyang kalooban. Purihin po natin ang ating Penso Kristo na ang sabi po, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Pag tayo humarap sa ating Panginoon, tila baga mga kapatid, sinasabi natin sa ating Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, Lord, mahal kita, susundin ko ang kalooban mo. Amen. Tatalikuran ko yung kasalanang ito dahil mahal kita at gagawin ko at susundin ang kalooban mo. Amen. Kapag ginawa natin iyan, ang sabi po ng ating Diyos, yung kanyang paningin, ibabaling niya sa atin. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Yung kanyang paningin, ibabaling niya po sa atin mga kapatid, na kung saan anumang suliranin mayroon tayo sa mga sandaling iyan, naririyan siya, naririyan ang Diyos para tulungan ang bawat isa po sa atin. Tapat ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapat po ang ating Panginoon. Sabi noon ng kasama ko, pangangaral noon ni Brother Dante, ang sabi niya, kung meron pa kayong inaasahan, bitawan nyo na yan. Ibigay nyo na kay Lord ang inyong buhay. May kaunting pinagkakakitaan pa ako noon. Meron po kaming exporter o mga importer, mga kapatid, na mga hawak po namin. Kaunting pinagkakakitaan ko, tatawag lang sa akin, sasabihin, Edgar, may parating na shipment po tayo. Ako naman, aabangan ko yung shipment na yun, tatawagan ko yung broker, o may shipment na darating, kung kaninong broker i-assign po yun, para sila maglabas sa custom. Patid sa Panginoong Hesus, pag nailabas na ng broker, tatawagan ako, Edgar, nailabas na yung shipment, tatawagan ko yung consignee po, ihahanda na yung bayad, kukunin ko na lang yung bayad, i-deliver yung shipment nila. May kita ako. Sabi ni Brother Dante, kung ano pang inaasahan, sinasandalan, bitawan nyo, italaga nyo kay Lord ang buhay nyo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Binitawan ko. Binigay ko sa kasama ko. Sabi ko, yung mga shipment na ito, bigay ko na sa'yo. Ang sabi niya, sira ulo ka ba? Ba't mo ibibigay sa akin yan? Iyo yan. Pinagkakakitaan mo yan. Sabi ko, hindi. Sa'yo na yan. Ikaw na bahala yan. Alagaan mo yan. Sabi niya, sira ulo ka ba? Pero mga kapatid, sa ating Penso Kristo, tapat ang ating Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Sa biyaya po ng Diyos, si Brother Edgar ay nakapagpatapos na rin ng 2 anak. Isang civil engineer at isang architect. Mga pasado na po sila sa board exam. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, mahirap isipin
kung paano nangyayari. Amen. Amen. Pero ang Diyos may pamamaraan. Amen. May pamamaraan ang Diyos kapag tayo po ay nanatili at pinanghawakan ang salita ng ating Penso Kristo. Na ito ang nais ng Diyos sa bayang Israel. Ang sabi niya, kapag sila magkasala, ito ang dapat nilang gawin para wag silang malayo sa akin. Amen. Upang patuloy nilang maranasan ang mga pagpapalang inilaan ko para sa kanila. Amen. Ito ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Ito ang buhay na nais ng Diyos para sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Mga kapatid, yamang ikaw na ang tinawag ng Diyos sa gawain po ito, ayusin mo lang ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Tumayo po tayong lahat. Na kanina yung inaawit po na sukdulang biyaya. Grabing biyaya ang Diyos sa awitin pong iyon. Amen. Amen. Malawak pa kaysa aking pagkakasala. Glory to God. Na anumang kasalanan meron ang tao sinasabi ng Diyos, hindi ko inaalisan ng lugar sa puso ko. Hindi ko inaalisan ng lugar sa puso ko. Kaya kapag nagpakumbaba iyan, tumawag sa akin at tinalikuran ang kanyang kasalanan, yayakapin ko ang taong iyan. Hindi ko iyan itatakwil. Ipagkakalob ko sa kanya ang nararapat na pagpapala na kanyang kailangan. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Awitin natin ang awitin pong ito. Damhin mo sa awitin na ito ang mensahe ng Diyos sa puso mo ngayon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ng habas at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiranan, kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulan biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat magkukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yaman mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan
Diyos ay makatarungan. Sa kabila ng ating nagawang mga pagkakasala, nagawa niya pang ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Di ba makatarungan ang Diyos? Sino tayo para pag-alayan ng kanyang anak? Pero dahil ang Diyos na walang ibang hangarin, kundi ang ikabubuti ng bawat isa po sa atin, kahit ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya pinanghinayangan, ibigay para po sa atin lahat. Gaano man karumi ang bawat isa sa atin, hindi tayo pinandirihan ng Diyos. Inabot niya tayo. Inabot niya tayo. Dahil meron siyang magandang plano sa buhay mo. Huwag mong sayangin iyan. Huwag mong sayangin. Ano mang mga dapat ituwid sa buhay natin, ano mang mga dapat ayusin, sikapin natin, maging maayos iyan, maituwid. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang malayo sa Kanya. Kaya ang Diyos lagi nagpapaalala sa atin, gawin mo lang ang mga bagay na iyan. Gawin mo lang. At ipaparanas ko sa iyo ang lahat ng aking pangako. Ama naming nasa langit, sa aming paglapit sa hapon po nito sa trono ng iyong biyaya at habag, kahabagan mo po kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkakamali. Patawad, Ama naming nasa langit. Patawad. At hinihiling namin, dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, linisin mo kami sa aming karumihan. At tulungan mo kami, Ama, tulungan mo kami, Panginoong Hesukristo, na ang mga dapat ituwid sa buhay namin, maituwid namin. Upang makalakad kami ayon sa iyong banal na kalooban. Dalangin namin, Panginoong Hesus, sa mga sandali pong ito, ang kamay mong ipinako sa krus, kamay na ilaan mo sa amin sa hapon pong ito. Ikaw ang nakakaalam ng suliranin ng bawat isa, dakilang El Shaddai. Ikaw nakakaalam ng suliranin ng bawat isa, Panginoong Hesukristo. Dumadalangin po ako ngayon. Dumadalangin po kami ngayon. Dinggin mo ang kahilingan ng bawat isa. Dinggin mo, dakilang El Shaddai. Ipagkaloob mo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Panandalian tayong manahimik at sa pananahimik po, kausapin niyo ang Panginoong Hesus. Hingin sa kanyang ibig niyo. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan mo. May Diyos na nakakarinig na iyong dalangin sa dakong ito. Panginoon, dalangin ko po ang mga mahal sa buhay ng bawat isa na kung saan nagiging pasakit sa kanila, nagiging kabigatan, dakilang El Shaddai, nagiging suliranin po nila. Dalangin namin, Panginoong Hesus, baguhin mo. Baguhin mo, Panginoong Hesus. Ang nasa kadiliman, dalhin mo sa iyong liwanag. Ang may karamdaman, pagalingin mo, Panginoong Hesus. Ang mga suliranin, meron sila, Panginoon, sa kanilang sariling buhay. Ayusin mo, Panginoon. Ang mga mahal sa buhay na naliligaw ng landas,
abutin mo dakilang El Shaddai. Ang mga anak na napapaniwara, abutin mo ng iyong kamay, dakilang El Shaddai. Ang mga paghihirap ng aming mga kapatid sa lugar na to ay hindi masayang. Hindi mawala ng kabuluhan, dakilang Diyos, kundi tunay maging pagpapala para sa kanilang mga mahal sa buhay. Abutin mo, Panginoong Hesus, ang lahat ng kanilang inilalapit sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga suliranin sa kanilang mga trabaho sa lugar na ito, Ama, dalain ko, dakilang Diyos, ilagay mo ang lahat sa kaayusan. Ipagkalob mo sa kanila ang kaayusan ng lahat, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Lord. Patuloy sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Patuloy, dakilang Diyos, tanglawan mo sila ng iyong liwanag. Salamat, dakilang El Shaddai. Maraming salamat. Maghari ka sa amin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Hallelujah. Taas natin ang lahat ng nais natin taas sa Panginoon. Ama, dalangin po namin ang nalalapit na anibersaryo ng banal mong gawain dito sa lugar ng Hong Kong ay inyong pagpalain, Ama. Ang lugar na aming pagtitipunan, lukuban mo ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai. Magpadala ka ng mga advance party ng mga anghel upang dalhin sa lugar na yan ang mga pagpapalang aming pangangailangan. At dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, na sa araw na yan, dakilang Diyos, patuloy mo kaming pag-isahin upang, Ama, ang biyaya mo'y malayang dumaloy sa aming lahat. Salamat, Ama, narito ang kahilingan ng aking mga kapatid, nakasulat man o nasa puso nila, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkalob mo po sa kanila. Ipagkalob mo nawa, Ama, sa bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at taus-puso naming pasasalamat sa biyayang ipinagkakalob mo sa amin at patuloy na ipinagkakaloob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Minamahal ko mga kapatid, kung sino po ang gustong mula sa puso ay magbigay ng abuloy kay Brother Domeng, dahil ipadadala po natin sa Pilipinas, ibigay nyo lang po sa mga worker. At ikaw na lang, Sister Flor, ang kumulek kung ano.
Bigay nyo na lang. Kahit kaninong worker, bigay nyo na lang. Ano? O sige, thank you po. God bless. Tapos ang core group, may meeting po tayo sandali mamaya after the power. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo at sama-sama nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasamay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking tapat sa akin, at iingatan ko ang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balak upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili, pakumbaba manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. At ito ang mga salita ng Diyos, at sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos. Amen. God bless us all. Maraming salamat po. See you tomorrow.